Chapter 1371. Ang leader ng grupo ay sandaling nabigla. Ano bang nangyayari dito? Ito ang mga huling salita ng pinuno ng disipulo ng Sacred Ground. Sa susunod na sandali, nilamon ng kadiliman ang kanyang paningin. Ang kanyang katawan ay napunit-punit, naging isang bola ng purong enerhiya ng kaluluwa na bumalik sa kanyang pangunahing katawan. Bagaman maaring baligtarin ang kamatayan, ang kanyang mga puntos ay mababawasan ng kalahati, at ang kanyang lakas ng kaluluwa ay magkakaroon ng pinsala. Isang beses o dalawang beses, kayang-kaya pa ang pinsala. Pero kung madalas itong mangyari, magreresulta ito sa mga hindi na maibabalik na pinsala. Bukod dito, hindi agad-agad ang muling pagkabuhay, at kailangan nilang maghintay ng isang araw. Matapos patayin ang ilang mga disipulo ng banal na lupa, ang mga buto ng mga combat pixies ay bumiyak ng malakas, at mga tinak ng buto ang tumubo mula sa kanilang mga ulo. Ang kanilang mga mata ay unti-unting naging dugong pula, at ang kanilang lakas ay sumiklab. Sila ay nag-i-evolve sa harap ng lahat. Katulad ng mga eksena ang naganap sa iba't ibang lugar, at ang mga combat pixie ay lumakas sa mga paraang hindi inaasahan ng karamihan. Si Sebastian, na hindi umalis sa lungsod, ay nanood mula sa malayo at bahagyang nagulat. Parang hindi madaling harapin ang mga combat pixies, bulong niya. Bagaman nagulat siya, mabilis niyang nakita ang loika nito. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalahok sa Sovereign Trial ay ang pinakamahuhusay na talento sa mundo, kaya't hindi na nakapagtataka na ang mga combat pixies na ito ay napakalakas. Batay sa mga naunang tala, sino mang naglalayong makaligtas sa unang yugto ng pagsasanay ng kaluluwa ay dapat na hindi bababa sa 7 bituin na Lesser Deity Master. Ang mga combat pixies ay hindi tiyak sa kanilang lakas. Ang pinakamahihina sa kanila ay maaaring kasing baba ng 3 bituin na Lesser Deity Realm, ngunit ang pinakamalakas ay kayang talunin ang isang tao sa Intermediate Deity Realm. Matapos makaharap ng personal ang mga combat pixies, marami sa mga kalahok ang naunawaan kung gaano sila delikado. Kaya't pinili nilang magtulungan upang hulihin ang mga combat pixies at targetin ang mga nag-iisa. Agad silang umatras kung makatagpo sila ng grupo ng 2 o higit pa. Siyempre, para sa mga may pambihirang lakas, hindi na kailangan ang mga ganitong pag-iingat. Ang hirap naman nito. Ang mga combat pixie na ito ay sobrang tindi. Sino ang makakaya sa kanila? Isang miyembro ng koponan, nakakapatay lang ng isang combat pixie, ang naglabas ng kanyang inis. Ang pagsubok na ito ay imposibleng malampasan ng sino man maliban sa pinakamalakas. Kahit sila ay mapapahamak kung napapaligiran ng isang grupo ng mga combat pixies, bulong ng leader ng koponan. Hoy! Tumingin ka sa harap. Isang miyembro ng koponan ang tumuro sa harap na may takot na nakasulat sa LED niyang mukha. Lahat ay tumutok ng kanilang tingin, at isang malamig na panginginig ang tumakbo sa kanilang gulugod. Sa makapal na gubat sa unahan, nakita nila ang 12 ng mga combat pixies. Matapos ang ilang nakamamatay na engkwentro sa araw na iyon, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kanilang kasalukuyang bilang at lakas, sila ay tiyak na mapapahamak. Bagaman maaari silang muling buhayin, ang takot sa kamatayan ay hindi matitiis. Bukod pa rito, mababawasan ang kanilang kakayahan sa kaluluwa, at ang kanilang mga puntos ay mababawasan ng kalahati. Pigilan ang inyong enerhiya at umatras. Ang sabi ng leader ng koponan sa mababa at nagmamadaling tinig. Ang iba ay tumigas na parang humaharap sa isang nakamamatay na kaaway. Maingat nilang sinubukan na pigilan ang layong presensya habang maingat silang umatras. Maya-maya, isang alon ng nakabibinging intensyon ng pagpatay ang tumama sa kanila. Bago pa sila makapag-react, isang puting anino ang dumaan sa kagubatan. Ang figure ay gumalaw ng napakabilis na halos wala silang makita. Hindi nila napansin na ang puting figure ay isang batang lalaki na nakasuot ng puting balabal hanggang sa bumangga ito sa mga combat pixies at naglabas ng nakakatakot na pagsabog ng enerhiya. Isa siyang baliw. Buisit. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Habang nagmumura sila, mabilis silang umatras. Ngunit sa susunod na sandali,
Lumaki ang kanilang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Chapter 1372. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa habang ang mga matataas na puno ay nahugot at pinalipad sa hangin. Maraming combat pixies din ang sumabog sa mga piraso. Ang lalaking nakaputi ay mabilis na lumusot sa kawan ng mga combat pixie. Ang kanyang mahabang espada ay kumikislap ng malamig habang ito'y humahampas sa hangin, nagpapadala ng matatalim na alon ng enerhiya ng espada sa lahat ng direksyon. Ang mga combat pixie na ito, kilala sa kanilang tibay, ay gumuho sa ilalim ng kanyang mga atake na parang gawa sa papel. Ang lalaking nakaputi ay parang isang madilim na tagapagbalita ng kamatayan na nag-aani ng mga buhay. Sa loob ng wala pang isang minuto, daan-daang combat pixie ang nakahandusay sa kanyang mga paa. Paano? Paano nangyari to? Lahat ng naruroon ay nagulat. Ang mga combat pixies na ito, na naging labanan para sa kanila kahit na nagtulungan sila, ay pinuksa ng lalaking nakaputi na parang nag-aalaga ng mga manok. Ang agwat sa kanilang lakas ay sobrang laki na hindi maunawaan. Sandali, naaalala ko na. Siya ang Holy Son ng Violette Sacred Ground. Siya ang henyo na pumangalawa sa ika-15 pwesto sa Potential Leader Chart, ang sabi ng team leader sa gulat. Walang duda kung bakit ang lakas niya. Mukhang siya pala ang Holy Son ng Violette Sacred Ground. Sa wakas, naintindihan din ng iba. Sa sandaling iyon, biglang ibinaling ni Porter ang kanyang tingin sa kanila. Ang grupo ay nanginginig, at sila'y natamba pabalik sa takot. Ngunit wala siyang balak na pakawalan sila. Ang kanyang anyo ay lumabo habang siya ay nagmadali pasulong at mabilis na inugoy ang kanyang espada. Lahat sila ay pinugutan ng ulo, at ang kanilang dugo ay sumabog sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, ang kanilang mga katawan at dugo ay nagbago sa mga tuldok ng liwanag at naglaho ng walang bakas. Sa unang yugto ng pagsasanay ng kaluluwa, ang tanging paraan upang makakuha ng mga puntos ay sa pamamagitan ng pagpatay, at walang paraan upang mailipat ang mga ito. Sa loob ng ilang sandali, ang kanilang mga katawan at dugo ay naglaho, natunaw sa kumikislap na mga particle ng liwanag. Sa unang yugto ng pagsubok ng pagsasanay ng kaluluwa, ang tanging paraan upang makakuha ng mga puntos ay sa pamamagitan ng pagpatay, at walang pinapayagang paglilipat. Isang napakalaking tao ang nagtipon-tipon sa ring ng labanan ng Cypher Sacred Ground, na ang bawat tingin ay nakatuon sa salamin ng anino sa langit. Kabilang sa kanila ang Helix Cypher, ang Holy Lord, at mga matatanda. Tingnan mo. Umabot na sa 300 ang puntos ni Talon Clove, at umakyat na ang kanyang ranggo ng ilang pwesto nasa ika-26 na pwesto na siya, sigaw ng isang matanda na puno ng kasiyahan. Tumanggo si Helix bilang pagsang-ayon. Kung ano ang inaasahan sa ating Holy Son. Iyan ay isang kahanga-hangang ranggo. Ang ating Holy Maiden ay hindi rin nagpapahuli, lumampas na sa 200 ang kanyang puntos, at siya ngayon ay nasa ika-77 na ranggo, dagdag ng isa pang nakatatandang tao. Lahat ay tumanggo ng may pag-aproba. Sa wakas, ang Sovereign Trial ay nagtipon ng bawat kahanga-hangang talento na wala pang 100 taong gulang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama sa mga kalahok ang mula sa 16 na Sacred Ground, 18 super pamilya, 5 imperyo, at ilang pangunahing guild ng mga mangangalakal. Sino mang nasa top 100 ay itinuturing na henyo ng pinakamataas na antas. Isa sa mga matatandang babae ay lumingon sa isang batang babae na nakaputi na nakatayo sa likuran niya. Esme, tila labis kang nasa sabik. Ito ba ay dahil sa isang nakatatandang hinahangaan mo na nagtagumpay? Lahat ay tumingin kay Esme. Bagaman sumali siya sa Sacred Ground ng mas huli kaysa sa karamihan, ang kanyang kahanga-hangang talento at nakamamanghang kagandahan ay nagbigay sa kanya ng pwesto sa 3 pinakahinahangaan na babae sa loob ng Cypher Sacred Ground. Bukod pa rito, marami siyang tagahanga sa mga lalaking disipulo. Pati ang mga pangunahing leader ng Sacred Ground ay nahulog sa kanya. Bahagyang namula ang pisngi ni Esme, at sinabi niya, "Ginang Ashcroft, nakita ko lang ang pangalan ng asawa ko. Ano ang pangalan niya? Ano ang ranggo niya?" Tanong ni Rose Alba Ashcroft,
Ang ika-9 na nakatatanda. Chapter 1373. Ang pangalan ng asawa ko ay Sebastian Wilder. Siya ay nasa ranggo 10,725, sagot ni Esme nang may kumpiyansa. Mabilis na nakita ng mga tao ang pangalan ni Sebastian sa listahan ng ranggo na may 10 puntos. Isa sa mga matatanda ang nagsabi, Esme, hindi ko layunin na panghinaan ka ng loob, pero ang iyong asawa ay pumasok lamang sa demigod realm 5 taon na ang nakalipas sa edad na 28. Ang ganitong uri ng talento ay nasa pinakailalim ng antas sa sacred ground. Kung kahit na lumipas na ang 5 taon, hindi magiging makabuluhan ang kanyang pag-unlad sa pagsasanay. Hindi siya kwalipikado na lumahok sa sovereign trial. Malamang ibang tao ito na may parehong pangalan. Isang binatang nakatayo malapit ang sumingit, Esme, tama ang nakatatanda. Huwag mong sayangin ang iyong isip sa walang silbi mong asawa. Ang sacred ground ay napapaligiran ng mga henyo, at kahit sino sa kanila ay 100 beses na mas mabuti kaysa sa iyong asawa. Sa totoo lang, dapat mag-move on ka na lang at magpakasal ulit. Halimbawa na lang, ako ayos lang sakin kung magiging asawa kita. Ang binata, si Wesson Rhodes, ay apo ng Grand Elder. Dahil sa kanyang edad at limitadong talento, hindi siya nakapagparticiper sa pagsubok. Gayunpaman, sa kanyang katayuan bilang apo ng Grand Elder, si Wesson ay isang kilalang tao sa sacred ground. Maraming babaeng disipulo ang sabik na magpapakita sa kanya sa isang simpleng galaw ng kamay maliban kay Esme. Si Wesson ay matagal nang naghabol sa kanya, ngunit siya ay nanatiling hindi natitinag at hindi naapektuhan sa kanyang mga pangungulit. Nagkunot ang noo ni Esme, matatag ang tono. Hindi ako mag-aasawa muli, at hindi walang silbi ang aking asawa. Sinasabi ng aking kutob na ang taong ito ay talagang aking asawa. Wesson ay humalaklak, kahit na siya ang asawa mo, ano naman. Matagal na siyang stock sa 10 puntos, kaya malinaw na sobrang duwag siya para lumabas. Ang basura tulad niya ay malamang na natagpuan lang ang medalyon ng sovereign dahil sa swerte. Nandoon lang siya para magdagdag ng bilang at tiyak na matatanggal siya sa unang yugto. Si Esme at Zia ay parehong nagalit ngunit nawalan ng mga salita upang labanan siya. Si Sebastian ay naging isang kamangha-manghang presensya sa kanilang dating mundo, ngunit pagkatapos makarating sa banal na lupa, napagtanto nila kung gaano karaming pambihirang talento ang taglay nito. Hindi lang ang mga banal na anak at banal na dalaga o ang mga pribadong alagad, anumang random na alagad ay maaaring makipagsabayan sa kakayahan ni Sebastian. Gayunpaman, wala sa kanila ang nanlait kay Sebastian dahil dito. Napagpasyahan na nila. Kapag natapos na ang sovereign trial, pupunta sila sa katimugang rehiyon para hanapin siya. Parang naramdaman ni Wesson ang determinasyon ni Esme. May malamig na kislap sa kanyang mga mata habang nag-isip ng masama, ikaw, walang utang na loob na maliit na babae. Sa loob ng ilang araw, makakahanap ako ng pagkakataon para sa iyo. Pagkatapos, magmamakaawa ka ng awa sa ilalim ko. Samantala, sa Ascendant Isle, unang beses na lumabas ng syudad si Sebastian. Inilunsad niya ang kanyang teknik sa paggalaw ng walang pag-aalinlangan. Bakit ang bilis tumakbo ng batang ito? Bilisan nyo, sundan nyo siya. Huwag nyong hayaang makatakas. Sigaw ng isa sa mga lalaking humahabol sa kanya. Pinabilis nila ang kanilang takbo hanggang sa limitasyon, pero hindi pa rin nila naabutan si Sebastian. Dahil sa pagkabahala, nagmadali ang grupo na gamitin ang kanilang transmission opal upang iulat ang sitwasyon kay Ignatius. Sa puntong ito, pumasok na si Sebastian sa kagubatan. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng 2 combat pixies. Ang 2 combat pixies na kahawig ng malalaking tigre ay naglunsad ng kanilang mga atake sa sandaling makita siya. Perpekto. Gagamitin ko kayo para subukan ang aking bagong pinahusay na intensyon ng espada, bulong ni Sebastian, isang malamig na kislap ang kumislap habang lumitaw ang isang mahabang espada sa kanyang kamay. Sa isang mabilis na galaw, tumakbo siya patungo sa isa sa mga combat pixies. Ang combat pixie na parang tigre ay napakalaki, may matutulis na pangil at kumikislap sa galit.
Agad itong umatungal at sinugod si Sebastian na nakabuka ang panga. Nanatiling kalmado si Sebastian. Sa isang walang pakialam na pag-ikot ng kanyang espada, isang matalim na pagsabog ng enerhiya ng espada ang sumiklab. Pumutok ito sa hangin at tumama ng diretso sa combat pixies na parang kidlat. Naramdaman ang banta, sinubukan ng combat pixies na umiwas, pero huli na ang lahat. Tumama ang enerhiya ng espada dito na may malalakas na tunog, hinati ang nilalang sa dalawa. Ang mga combat pixies ay binuo mula sa ganap na pinagsamang enerhiya. Karaniwan, ang paghahati sa dalawa ay hindi magiging problema dahil mabilis silang makakapagtipon muli. Gayunpaman, ang enerhiya ng espada ni Sebastian ay pinuno ng napakalakas na layunin ng espada na nagwasak sa puso ng nilalang. Pagkatapos maputol, ito ay naglaho sa mga guhit ng liwanag at naglaho. Inilabas ni Sebastian ang kanyang kamay, at isang kristal ng kaluluwa ang lumipad diretso sa kanyang palad. Samantala, ang pangalawang combat pixie ay hindi natitinag sa pagkamatay ng kanyang kasama. Ipinakita nito ang mga pangil nito at nagmamadaling sumugod kay Sebastian ng may galit. Chapter 1374. Si Sebastian ay nakatayo ng kalmado habang inaatake ng combat pixies, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng kahit kaunting takot. Sa isang iglap, inilabas ang kanyang kontra-atake ng may bilis ng kidlat habang gumawa siya ng mabilis at tiyak na paghiwa gamit ang kanyang espada. Bagaman tila napakasimple nito, ang pag-atake na ito ay nagdala ng napakalaking intensyon ng espada na umagos tulad ng alon ng dagat. Ang lakas ng kanyang intensyon ng espada ay sapat na upang makipagsabayan sa isang 6-star o kahit 7-star na lesser deity master. Ang combat pixies ay hindi nakatapat sa nakasisilaw na hampas na ito. Pinunit ito na parang marupok na papel, agad na naglaho sa mga makinang na piraso ng liwanag na naglaho sa hangin. Ang natira lamang ay isang purong at translucent na kristal ng kaluluwa, kumikislap na pierang pinakintab na hiyas. Hindi kalayuan, ilang individual na tahimik na sumusunod kay Sebastian ay naghahanda na upang kumilos. Gayunpaman, nang makita nila ang kanyang nakabibighaning pagpapakita ng kapangyarihan, natigilan sila sa takot. Ang kanilang mga mukha ay namutla habang sila'y natigilan, nag-atras ng mabilis na may takot na nakasulat sa kanilang mga mukha. Si Sebastian ay nagbigay sa kanila ng malamig at walang pakialam na sulyap mula sa kanyang balikat. Ang matinding lamig ng kanyang titig ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod, iniwan silang basang-basa sa malamig na pawis at nanginginig ng walang kontrol. Nadapa sila habang tumatakbo, desperadong ilayo ang kanilang sarili sa lalaking kanilang pinabayaan. Ngunit hindi na pinansin pa ni Sebastian ang mga hindi mahalagang manonood na ito. Sa isang matatag na hakbang, nagpatuloy siya sa mas malalim na bahagi ng makapal na gubat na may walang kapantay na pokus. Samantala, ang atmosfera ay puno ng kuryente sa Divinopolis Square. Ang nagtipon-tipong tao ay puno ng kasabikan, ang kanilang mga mata ay madalas na tumitingin sa malaking salamin ng proyektor sa itaas habang masigasig nilang pinag-uusapan ang mga nagaganap na pangyayari. Ang 4 na prestihiyosong pamilya ay nagtipon-tipon doon. Kabilang sa kanila, si Atticus ay may ngiting hindi mapigilan. Ang matagumpay na pag-akyat ng kanyang anak sa top 1,000 ng mga ranggo ay nagbigay sa kanya ng labis na pagmamalaki, ang kanyang ekspresyon ay nagniningning na parang siya ay nalulugod sa liwanag ng isang namumulaklak na bulaklak. Kasing saya rin si Murphy Regular, ang pinuno ng pamilyang Regular. Ang kanyang anak, si Ignatius, ay nakakuha rin ng pwesto sa top 1,000. Ang pakiramdam ng kagalakan at pagmamalaki na umaapaw sa kanya ay halata. Ang pinaka-eksaktong sa lahat ay si Silas, na ang anak na si Brody, kahit hindi pumasok sa top 1,000, ay napakalapit na nangyari. Ngunit, hindi ito ang dahilan ng kanyang labis na kasiyahan. Ang talagang nagpasaya sa kanya ay ang kanyang anak na si Azriel na nakapasok sa top 100, nasa ika-77 na pwesto. Ang tagumpay na ito ay hindi matatawag na iba kundi kahanga-hanga. Sa gitna ng napakaraming kalahok sa pagsubok, ang kanyang pagganap ay hindi may kakailan na kahanga-hanga, namumukod tangi bilang isang bihirang hiyas. Silas,
Congratulations sa pagpapalaki ng napakagandang anak na babae. Lumapit sa kanya sina Murphy, Atticus, at Caden Danford, ang pinuno ng pamilyang Danford. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa hindi maikukubli na inggit at paghanga. Bagaman maganda ang naging performance ng kanilang mga anak, na umabot sa paligid ng pinakamataas na libo, ang kanilang mga resulta ay tila walang halaga kumpara sa kay Azriel. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga tagumpay at sa kanya ay tila hindi matutumbasan. Ito ay isang napakalawak na puwang na humihingi ng pagkilala. Habang nakangiti mula tenga hanggang tenga, halos hindi mapigilan ni Silas ang kanyang kasiyahan. Na may pagmamalaki sa kanyang tinig, idineklara niya, ang aking anak na babae ay palaging matinding determinado at mas masipag kaysa sino man sa kanyang pagsasanay. Ang pagiging banal na dalaga ng Gaudium ay patunay ng kanyang walang humpay na pagsisikap. Bilang kanyang ama, hindi ako makapagmalaki o makapagpahalaga pa ng higit pa. Si Murphy ay nagbigay ng pahabang sulyap kay Tobias. May nakangiti sa kanyang mga labi. Ginoong Tobias, mahirap hindi gumawa ng mga paghahambing. Pareho sa mga ginang na ito ang nagmula sa Linwoods, ngunit ang iyong anak na babae ay nasa ranggo na higit sa 2,000. Sapat na iyon upang magdalamhati ang isa. Sumali si Caden sa pang-aasar, idinagdag, parang magkapatid sina Phelan at Azriel, hindi ba? Halos 2 taon lang ang agwat ng edad nila, pero ang lakas nila ay parang magkaibang mundo. Para silang langit at lupa. Sa harap ng kanilang mga pang-aalipusta, mariing pinigil ni Tobias ang kanyang mga kamao, ang kanyang galit ay kumulo sa loob niya, ngunit natagpuan niyang wala siyang kapangyarihang makabawi. Sa kaibuturan, alam niyang napakahusay na ng kanyang anak na babae. Sa edad na mahigit 20 taon o mga 30, isinasaalang-alang ang time acceleration barrier na abot na niya ang antas ng isang 80-star lesser deity master. Naniniwala si Tobias na, sa mas maraming oras na ginugol sa loob ng time acceleration barrier, tiyak na makakapantay si Phelan sa mga Holy Sons at Holy Maidens. Chapter 1375. Si Atticus, na may sama ng loob pa rin kay Tobias dahil sa pagtanggi nito sa kanilang nakaraang alok ng kasal, ay hindi nakatiis na kutsain siya. Ginoong Tobias, ang pagkakaroon ng karaniwang anak na babae ay isang bagay, ngunit ang iyong magiging manugang ay talagang hindi kahanga-hanga. Ang pagsubok ay ilang oras nang tumatagal, at mayroon lamang siyang 12 puntos. Hindi pa siya umabot sa top 10,000. Kung may magsabi na siya ay isang kabiguan, walang tatutol, di ba? Ang iba ay napuno ng tawanan, ang kanilang mga pang-aalipusta na tinig ay parang matatalim na talam na tumataga sa puso ni Tobias. Ang mga pang-aasar ay nagpainit ng dugo ni Tobias sa galit. Sa katotohanan, kaunti lamang ang nalalaman ni Tobias tungkol sa lakas ni Sebastian. Pumayag siya sa alok ni Sebastian dahil sa gusto ng kanyang anak na babae ito, kasama na ang katotohanang nailigtas ni Sebastian ang kanyang ama at siya ang utak sa likod ng Supreme Merchants Guild. Sa lahat ng aspekto, tila si Sebastian ay isang higanti sa mga tao. Gayunpaman, sa mga kamakailang pangyayari, nagsimula si Tobias na isipin na kahit na si Sebastian ay maaaring may kahanga-hangang talento sa negosyo, ang kanyang kakayahan sa pagsasaka ay hindi gaanong kahanga-hanga. Bilang pinuno ng Supreme Merchants Guild na walang kakulangan sa mga mapagkukunan o akses sa mga hadlang sa pagpapabilis ng oras, ang mababang antas ng lakas ni Sebastian ay maaring maiugnay lamang sa isang ordinaryong talento sa cultivation. Hindi lang ang 4 na prestihiyosong pamilya ng Divinopolis ang nag-uusap tungkol kay Sebastian. Ang mga tao mula sa Violeta Sacred Ground ay pinag-uusapan din siya. Si Orion Emerson, ang Peak Lord ng Eclipse Peak, ay bumalik sa Sacred Ground sa tamang oras upang panoorin ang pagsubok sa pamamagitan ng Shadow Mirror. Ang pangunahing dahilan niya sa pagbabalik ay upang obserbahan ang pagganap ng kanyang anak na lalaki at manugang, parehong wala pang isang siglo ang tanda, na kwalipikado para sa Sovereign Trial. Ang higit pang nagpukaw ng interes kay Orion ay ang pagkakaroon ng Eclipse Peak ng isang pribadong alagad sa unang pagkakataon sa loob ng 1,000 taon. Ang bihirang karangalang ito ay nagbigay sa kanya ng pagmamalaki.
Gayunpaman, habang umuusad ang pagsubok, unti-unting nawala ang sigla ni Orion. Mga alon ng mga pang-aalipusta ang ibinato sa kanya, na nagpalamig sa kanyang diwa. Ang katayuan ni Sebastian bilang tanging tao na nakakuha ng titulong pribadong alagad sa pamamagitan ng pag-akyat sa ascending ladder ay nagdulot ng sama ng loob sa marami sa Sacred Ground, partikular na kay Ryan Jinbei, na ang Peak Lord ng Variety Peak. Ang Variety Peak ay isa rin sa 108 taluktok ng Violette Sacred Ground, bagaman ito ay nasa ibabang bahagi ng ranggo, bahagyang mas mataas kaysa sa Eclipse Peak. Mayroon itong katamtamang bilang ng mga disipulo, mga ilang dosina. Madalas na nagkakaroon ng paghahambing kapag hindi masyadong malaki ang agwat ng lakas, kaya madalas ipinagmamalaki ni Ryan ang kanyang kalamangan sa harap ni Orion. Gayunpaman, ngayong taon, tinanggap ng Eclipse Peak ang isang pribadong alagad na ang presensya lamang ay higit pa sa kabuuang halaga ng mga disipulo ng Variety Peak. Ito ay nagdulot ng hindi pagkakasya sa mga miyembro ng Variety Peak, at si Ryan, bilang Peak Lord, ay matagal nang nag-iisip tungkol dito. Ginoong Emerson, sa wakas ay may sumasali na sa Sovereign Trial mula sa inyong tuktok, ngunit lumipas na ang mga oras at hindi pa rin gumagalaw ang kanyang score. Napakakalmado talaga ng kanyang asal. Hindi tulad ng apo kong si Graham, sadyang hindi siya mapagpasensya. Tingnan mo ang kanyang marka. Patuloy itong tumataas. Nasa loob na siya ng top 8,000. Sa ganitong takbo, hindi na magtatagal at papasok na siya sa top 7,000, sabi ni Ryan na puno ng mayabang na pagmamalaki, na para bang ang kanyang apo ang pinakamahusay sa buong mundo. Simula pa lang ito. Ano bang ipinagmamalaki mo? Sagot ni Orion, ang tono niya ay may halong inis. Ang kanyang ekspresyon ay madilim, na parang may bagyong nagbabadya sa loob niya. Kaya, kumpiyansa ka kay Sebastian, ha? Tanong ni Ryan nang may pang-aasar habang ang kanyang mapanlikhang tingin ay kumikislap sa kalokohan. Siyempre, oo. Hindi nakuha ni Sebastian ang Sovereign's Medallion sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang katayuan bilang isang pribadong alagad. Nakuha niya ito sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Ang pagpasok sa top 5,000 ay kayang-kaya niya. Matibay na pahayag ni Orion, ang kanyang mga mata ay sumasalamin ng hindi matitinag na pananampalataya. Kung sobrang kampante ka, paano kung magpustahan tayo? Mungkahi ni Ryan na may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Ano ang gusto mong ipusta? Tanong ni Orion, nakakunot ang noo habang unti-unting kumakalat ang pangamba sa kanyang isipan. Ngumiti si Ryan at sinabi, ang apo kong lalaki ay umabot na sa tamang edad para magpakasal, at sa tingin ko ay bagay na bagay si Pauline, apo mo, para sa kanya. Kung hindi lalampasan ni Sebastian ang huling ranggo ng apo kong lalaki, papayag ka na ipakasal si Pauline sa kanya. Chapter 1376. Talaga bang hindi mo alam kung anong klaseng tao ang apo mo? At sa kabila nito, pinapangarap mo pang pakasalan niya ang apo ko. Anong kababawan? Galit na sigaw ni Orion. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at paghamak habang matigas niyang tinanggihan ang alok. Si Graham Jinbei, apo ni Ryan at kasalukuyang senior disciple ng Variety Peak, ay talagang may mataas na talento sa pagsasaka. Gayunpaman, ang kanyang karakter ay may maraming kakulangan. Siya ay walang awa, tuso, at malabag. Pinasirapan niya ang buhay ng napakaraming babaeng disipulo. Walang paraan na ipapadala ni Orion ang kanyang apo sa ganitong bangungot. Sinabi mong may tiwala ka sa iyong alagad, pero ngayon umatras ka. Pang-aasar ni Ryan. Ang kanyang mukha ay nagbago sa pang-aalipusta at ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Hindi handang aminin ang takot, tumawa si Orion at sumagot, hindi ako susuko, pero hindi ko isusugal ang aking apo. Kung gusto mo magpusta, pumili ka ng iba. Ryan ay humalaklak ng may paghamak. Ang Eclipse Peak ay sobrang walang laman na parang umaabot sa kawalan. Bukod kay Pauline, ano pa ang maya-alok mo? Kung hindi ka natatakot, maglagay tayo ng tamang pastahan. Kung matalo ako, bibigyan kita ng 100 milyong spirit stones, isang upper-grade spiritual artifact, at isang vial ng concentration pills.
Nag-atubili si Orion nang marinig ang alok ni Ryan. Malinaw na siya ay natukso. Tulad ng sinabi ni Ryan, talagang kapos ang Eclipse Peak. 100 milyong Spirit Stones ay isang napakalaking halaga para kay Orion. Ang mataas na antas ng espiritual na artepakto lamang ay nagkakahalaga ng 10 milyong espiritual na bato. Tungkol naman sa concentration pills, isang ikalimang baitang na pil na nakatuon sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng kaluluwa, ang halaga nito ay higit sa 1 milyong Spirit Stones bawat pil. Gayunpaman, nag-atubili pa rin si Orion. Ayaw niyang sumugal sa isang napakadelikadong pastahan dahil maaaring maging nakapipinsala ang pagkatalo. Nang malapit na siyang tumanggi, biglang sumingit si Pauline, "Lolo, naniniwala ako kay Sebastian. Tanggapin mo ang pastahan. Pauline, tigilan mo na ang pagiging pabaya. Kung matalo tayo, malubha ang magiging resulta," matalim na binalaan ni Orion. "Lolo, magtiwala ka lang kay Sebastian. Hindi ka niya bibiguin. At kahit matalo tayo, hindi ko ito pagsisisihan," sagot ni Pauline na may matatag na determinasyon sa kanyang boses. "Orion, tingnan mo ang sarili mo. Mas matatag pa ang iyong apo kaysa sa iyo. Sa ganitong panghihina, paano mo maituturing ang sarili mong Peak Lord? Mas mabuti pang pagsamahin mo na ang Eclipse Peak at Variety Peak at tapos na." Ryan ang nagmamalupit, sinamantala ang pagkakataon upang lalong provokahan si Orion. "Sige. Tatanggapin ko ang pastahan." Sa wakas ay pumayag si Orion matapos siyang hikayatin ng matatag na pananampalataya ng kanyang apo kay Sebastian at ng kahangahangang pagganap ng binata sa mga nakaraang pagsubok. Matapos timbangin ang mga posibilidad, napagpasyahan niyang maganda ang tsansa ni Sebastian na manalo at nagpasya siyang sumugal. "May kasunduan tayo. Para siguraduhing walang umatras, mag-imbita tayo ng ilang Peak Lords bilang mga saksi." Agad na mungkahi ni Ryan, tinipon ang ilang Peak Lords upang formalisahin ang pastahan. Sa kanilang presensya, walang puwang para sa alinmang partido na umatras. Na mayabang na ekspresyon, humarap si Ryan kay Orion at sinabi, "Orion, mas mabuti pang simulan mo nang ihanda ang paglipat ng iyong apo sa Variety Peak. Makakatiyak ka, magdiriwang tayo ng 3 araw at 3 gabi pagdating niya. Wala pa ang resulta. Huwag kayong magdiwang ng maaga," sagot ni Orion na may malamig na hininga. Ngumiti si Ryan nang may kumpiyansa habang sinabi, "Orion, sabihin ko na ng diretso sa iyo itinagong ko ito, pero ang apo kong si Graham ay nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Siya ay isang 9-star Lesser Deity Master na." "Ano? Isang 9-star Lesser Deity Master?" sigaw ni Orion. Siya ay labis na nagulat. Pareho sila ni Ryan, bilang Peak Lords, ay mga pinakamatataas na Lesser Deity Masters. Para kay Graham na makamit ang 9-star Lesser Deity Master status bago mag-edad ng 100 ay isang pambihirang tagumpay, inilalagay siya sa hanay ng mga pinakatalentadong individual sa buong Sacred Ground. Pamatla rin ang mukha ni Pauline. Akala ng lahat na si Graham ay isang 7-star Lesser Deity Master, ngunit ang kanyang nakatagong pag-angat sa siyam na bituing katayuan ay nag-iwan sa kanila ng pagkabigla. Ang kanyang kakayahang itago ang kanyang tunay na kapangyarihan ay pambihira. Sa Ascendant Isle, habang hawak niya ang kanyang mahabang espada, naglabas si Sebastian ng isang makapangyarihang hampas ng espada na agad na pumutol sa isang combat pixie sa dalawa. Matapos ilagay sa bulsa ang Soul Crystal, sinimulan niyang i-refine ito habang inilalabas ang kanyang tablet upang tingnan ang kanyang mga puntos. 36 na puntos, ranggo 9,071. Ang mga combat pixies sa lugar na ito ay masyadong mahina. Bawat pagpatay ay nagbibigay lamang ng 1 o 2 puntos. Sa ganitong takbo, napakabagal ng progreso. Kailangan kong lumipat sa ibang rehiyon, bulong ni Sebastian sa sarili. Nasa labas siya ng syudad sa loob ng kalahating oras, umaasang makikita ang mga combat pixies na nagkalat sa lahat ng dako. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang kanilang bilang ay nakakabigo at kakaunti, minsan ay lumilipas ang ilang minuto nang hindi siya nakakakita ng kahit isa. Chapter 1377. Mabilis na napagtanto ni Sebastian kung bakit napakaunti ng populasyon ng mga combat pixie sa lugar.
Isang makapangyarihang kalahok ang malamang na dumaan sa rehiyon kanina, pinuksa ang karamihan sa mga combat pixie, lalo na ang mga mas mataas na antas. Habang siya ay naghahanda na lumipat sa ibang lugar, isang biglaang espiritual na pakiramdam ang lumaganap sa rehiyon. Lumingon si Sebastian at nakita ang isang grupo na papalapit, pinangunahan ng isang lalaki at babae sila Ignatius at Kelly Danford. Hindi ka ba tumatakbo? Tanong ni Ignatius. Nagulat siya nang makita si Sebastian na nakatayo ng walang kagalaw-galaw sa harap niya. May mga hanggal na sumusunod sa akin. Kahit bulag, mapapansin sila. Kung gusto kong tumakas, matagal ko na itong ginawa. Bakit ako maghihintay sa iyo? Sagot ni Sebastian na may mapaglarong ngiti. Kaya sinasabi mo na alam mong may sumusunod sa'yo at sinadyang nagstay ka dito para hintayin ako. Itinaas ni Ignatius ang kanyang kilay. Hindi sumagot si Sebastian. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mahabang espada. Ginoong regular, ang kay-abangan ng batang ito ay labis na nakakagalit. Para na siyang dumura sa iyong mukha, sabi ng isa sa mga tauhan ni Ignatius ng galit. Pinagmasdan ni Ignatius si Sebastian ng may bahagyang aliw. Ang iyong kumpiyansa ay lampas sa aking inaasahan. Huwag mong sabihing iniisip mo na nandito ako para ibigay sa iyo ang libreng puntos. Ngumiti si Sebastian. Alam mo, akala ko bobo ka talaga. Pero mukhang mayroon ka palang kaunting kamalayan sa sarili. Tama ka sa isang bagay, nandito ka para bigyan ako ng mga puntos. Sana magulat mo ako. Ha? Naging malamig ang ekspresyon ni Ignatius. Ngunit ang kanyang mga alagad ay mas nagalit pa. Anong mangmang na tanga? Paano pa siya nakangiti sa ganitong sitwasyon? Siguro baliw siya. Ginoong regular, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Wala siyang ibang alam kundi ang maging sobrang mayabang na hanggal. Mga guys, putulin natin ang kanyang mga kamay at paa, tapos bunutin ang kanyang dila at tingnan natin kung makakapagsalita pa siya ng malaki. Mabilis na pinalibutan ng grupo si Sebastian. Ang kanilang pagnanasa sa dugo ay ramdam, at bawat isa sa kanila ay handang umatake. Kabilang sa mga umaatake, ang pinakamahihina ay kasing lakas ni Sebastian sa antas ng pagsasanay, habang higit sa kalahati ay mas malakas ng husto. Mayroon silang mahigit sa 100 laban sa isa, na nagmumukhang isang panig na pagpatay. Si Ignatius at Kelly ay nakatayo nang walang ginagawa sa malayo, ayaw madumihan ang kanilang mga kamay. Para sa kanila, si Sebastian ay walang iba kundi isang walang kwentang payaso, at naniniwala sila na ang kanilang grupo ng mga alipin ay higit pa sa sapat upang pirisuhin siya. Patayin siya. Sa utos na iyon, ang mga utusan ay sumugod kay Sebastian na parang kawan ng mga gutom na lobo. Ngunit, wala ni Katie na bakas ng takot sa mukha ni Sebastian. Sa halip, isang mahina, nagyayelong ngiti ang lumitaw dito. Ang mahabang espada ni Sebastian ay mabilis na kumilos, naglalabas ng matinding alon ng intensyon ng espada na sumabog tulad ng isang marahas na ipu-ipo, humahampas sa paligid. Ang sword intent ay nagdala ng isang nakasisirang puwersa, punatin ang mga katawan ng mga nangungunang sumalakay. Sila'y bumagsak ng mabigat sa lupa, naging walang buhay nang walang pagkakataong sumigaw. Ang mga natitirang umaatake ay nagulat ngunit naging matatag dahil sa kanilang dami. Hindi natitinag, ipinagpatuloy nila ang kanilang mabangis na pag-atake. Ang figure ni Sebastian ay kumikislap na parang multo, madaling naglalakbay sa gitna ng kaguluhan. Bawat swing ng kanyang espada ay naglalabas ng nakakasilaw na mga guhit ng liwanag. Saan man bumagsak ang mga nagniningning na liwanag, may isa na namang kaaway ang bumagsak na may dugo nilang umaagos at tinatabangan ang lupa ng pula. Ang kanilang pinaniniwala ang pinakamalaking kalamangan, ang kanilang napakalaking bilang ay ganap na naging walang silbi laban sa nakakatakot na layunin ng espada ni Sebastian. Ang layunin ay kasing pino ng sutla ngunit kasing talas ng pang-ahit. Pinutol ang kanyang mga umaatake na parang mga damo lamang, pinaslang sila ng may nakamamatay na katumpakan. Si Ignatius at Kelly, na nanunood mula sa malayo, unti-unting naging seryoso. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas si Sebastian.
Sa kabila ng kanilang bilang at antas ng pagsasanay, ang mga alipores ay walang kahirap-hirap na nalupig at nawasak. Putang ina! Sigaw ni Ignatius habang nakagat ang mga ngipin. Sa puntong ito, napatay na ni Sebastian ang bawat isa sa kanyang mga umaatake. Tumayo siyang matatag na may hawak na mahabang espada, ang kanyang titig ay kasing lamig ng yelo habang nakatuon ito kay Ignatius at Kelly. Ang buong presensya niya ay naglalabas ng isang napakalakas at walang kap-aras na aura ng kapangyarihan. Ngayon, ikaw naman, malamig na pahayag ni Sebastian. Chapter 1378. Nagpakawala si Ignatius ng malamig na tawa. Talagang minamaliit kita noon. Hindi ko akalaing magiging ganito kakasanay. Pero talagang naniniwala ka bang sapat na ang iyong munting lakas para hamanin ako? May pandidirang ngiti si Kelly. Ang langgam ay mananatiling langgam. Sa tingin mo ba ang pagpatay sa ilang walang silbi at mahihina ay nagpapahanga sa iyo? Para sa amin, wala ka ng iba kundi isang bahagyang mas matibay na insekto. Ang mga labi ni Sebastian ay umikot sa isang mapanlit na ngiti. Hindi ko talaga maintindihan kung saan nagmumula ang inyong maling pagmamataas. Kung narito ang mga ama ninyo, baka magpakita ako ng kaunting respeto. Tungkol sa inyong dalawa. Malayo pa kayo sa pagiging kwalipikado. Sa kabila ng pagsasanay ni Kelly sa antas ng 8 bituin na Lesser Deity Master at lakas ni Ignatius na 9-star na Lesser Deity Master, walang takot si Sebastian. Bagaman nawala na ang likas na lakas ng kanyang pisikal na lakas, naunawaan niya ang layunin ng espada sa fundamental na antas. Pinagsama-sama ang mga labi ni Sebastian ay umikot sa isang mapanlit na ngiti. Hindi ko talaga maintindihan kung saan nagmumula ang inyong maling pagmamataas. Kung narito ang mga ama ninyo, baka magpakita ako ng kaunting respeto. Tungkol sa inyong dalawa, malayo pa kayo sa pagiging kwalipikado. Sa kabila ng pagsasanay ni Kelly sa antas ng 8 bituin na Lesser Deity Master at lakas ni Ignatius na 9-star na Lesser Deity Master, walang takot si Sebastian. Bagaman nawala na ang likas na lakas ng kanyang pisikal na lakas, naunawaan niya ang layunin ng espada sa fundamental na antas. Pinagsama-sama ang kanyang mga aktibo at pasibong katangian at pambihirang kasanayan sa labanan, mayroon siyang kakayahang talunin ang mga kalaban sa iba't ibang antas ng pagsasanay. Si Ignatius ay napuno ng tawa. Siguradong ito na ang pinakamalupit na biro na narinig ko. Isang 5-star na Lesser Deity Master ang naglakas loob pang magmayabang sa harap ko. Panuurin mo kung paano kita jijibin. Habang nagsasalita siya, tinawag ni Ignatius ang isang nagniningning na mahabang espada, mahigpit na hinawakan ito habang naglalakad patungo kay Sebastian na may masamang balak. Bata, kahit patayin kita ngayon at mag-respawn ka, sa sandaling umalis ka ng lungsod, muli kitang hahabulin at hahabulin. Patayin kita ng walang tigil hanggang mapipilitin kang matakot magpakailanman. Mahuhulog ka sa unang yugto. At pagbalik ko, sisiguraduhin kong tuluyan na kitang wawakasan. Hindi ka mabubuhay ng sapat para makabalik, sabi ni Sebastian, ang tono niya'y puno ng kalmadong kumpiyansa. Ang tapang-tapang mo pa rin. Pumunta ka na sa impyerno. Sigaw ni Ignatius ng galit. Sa isang sigaw, pinakawalan niya ang isang makapangyarihang enerhiya ng espada. Ang enerhiya ng espada ay tumalon pasulong sa bilis na napakabilis na halos imposibleng subaybayan. Agad itong tumagos sa katawan ni Sebastian. Ang enerhiya ay patuloy na nagwawasak, punit-punit ang makapal na gubat sa likod ni Sebastian, na nag-iiwan ng malawak na landas ng pagkawasak sa kanyang likuran. Patay na ba siya? Tanong ni Kelly sa gulat. Inaasahan niyang kahit papaano'y lalaban si Sebastian, pero tila agad siyang natalo. Hindi na masama, pero kailangan mo pang pagbutihin ang bilis mo, biglang narinig na boses mula sa itaas. Tumingin si Ignatius at Kelly pataas, at nagulat sila nang makita si Sebastian na nakatayo sa ere. Siya ay lumulutang ng walang kahirap-hirap na parang hindi siya naapektuhan ng naunang atake. Nakayanan mong iwasan ang aking atake. Iyan ay isang bagay na dapat ipagmalaki, pang-aasar ni Ignatius habang sumisidhi ang kanyang pagnanais na pumatay. Pero mamamatay ka pa rin. Sa isang malakas na hampas,
Itinulak niya ang sarili pataas sa kalangitan. Habang lumulutang si Sebastian sa itaas, malamig ang kanyang ekspresyon habang pinagmamasdan ang mabilis na paglapit ni Ignatius. Sa isang alon ng kanyang mga kamay, matalim na enerhiya ng espada ang bumuo ng kumikislap na lambat sa harap niya, hinahabi ang isang masalimuot na bitag. Hindi natitinag, inalog ni Ignatius ang kanyang espada, pinakawalan ang marahas na kapangyarihan sa bawat swing habang pinapalo ang lambat. Ang banggaan ay nagdulot ng nakakabinging pagsabog, na nagpadala ng mga shockwave na kumikilos sa bawat direksyon. Nabigla si Kelly sa hindi inaasahang pagpapakita ng lakas ni Sebastian, at agad siyang sumali sa laban. Umakyat siya ng may kagipitan, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga seal habang ang mga asol na sinag ng liwanag ay tumama kay Sebastian. Namalat ang anyo ni Sebastian habang madali niyang iniiwasan ang mga papalapit na sinag. Sa isang iglap, siya'y sumagot, nagpalabas ng alon ng enerhiya ng espada patungo kay Kelly. Inagaw ni Ignatius ang pagkakataon at naglunsad ng isa pang atake, ang kanyang mga hampas ng espada ay lalong lumalakas. Bawat swing ay naglalabas ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit, si Sebastian ay kumilos ng may kahanga-hangang katumpakan, lumalakad sa mga pinagsamang atake ng kanyang mga kalaban na may isang elegansya na tila halos supernatural. Hindi na masama, pero hindi pa rin sapat. Sigaw ni Ignatius habang sumabog ang kanyang aura. Ang talon sa kanyang kamay ay kumikislap ng maliwanag, naliliwanagan nito ang buong labanan. Ang mga labi ni Sebastian ay bahagyang ngumiti. Pinagsama ang kanyang mga kamay, isang nagniningning na pagsabog ng liwanag ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, siya ay nawala sa isang hindi maunawaang bilis. Bago makapag-react si Ignatius, muling lumitaw si Sebastian sa likuran niya na may hawak na espada na handang umatake. Chapter 1379. Si Ignatius ay mabilis na kumilos sa pamamagitan ng pag-iwas upang maiwasan ang nakamamatay na palo, kahit na ang enerhiya ng espada ni Sebastian ay nakaligtas pa ring makalabit ang kanyang balikat, na nag-iwan ng malalim na sugat. Ang mukha ni Ignatius ay nagalit habang lumingon siya upang magpakawala ng sunod-sunod na mga galit na pag-atake laban kay Sebastian. Samantala, tinawag ni Kelly ang isang mas makapangyarihang teknik, sumanib kay Ignatius sa isang sabay-sabay na pag-atake. Ang dalawa ay nag-coordinate ng kanilang mga atake, pinalibutan si Sebastian ng walang humpay na presyon. Sa kabila ng kanilang pinagsamang pagsisikap, hindi nagpatinag si Sebastian. Pinakawalan niya ang buong lakas ng kanyang layunin sa espada, hinarap ang kanilang mga atake ng direkta sa isang matindi at sumasabog na labanan. Habang lumalakas ang laban, naging malinaw na si Sebastian ang nagkakaroon ng kalamangan. Ang enerhiya ng kanyang espada ay walang tigil na pumutol sa kanilang mga depensa, nag-iwan ng mga sugat sa katawan ni Ignatius at Kelly. Habang patuloy silang lumalaban, lalo pang nanghihina ang kanilang tiwala, na pinalitan ng unti-unting takot sa kalaban na kanilang pinabayaan. Hindi natin ito kayang ipagpatuloy. Gamitin mo na ang iyong ultimate move ngayon. Sigaw ni Ignatius. Tumanggo si Kelly bilang pagsang-ayon, at sabay nilang pinakawalan ang kanilang pinakamalupit na mga teknik. Isang mapanirang puwersa ang agad na sumugod kay Sebastian, ang napakalakas na kapangyarihan nito ay nagbabanta na walisin ang lahat ng nasa daraanan nito. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap sa hindi matitinag na determinasyon habang inilipat niya ang kanyang mga kamay, tinatawag ang isang napakalaking anino ng espada sa kanyang harapan. Sa isang malakas na sigaw, pinakawalan niya ang napakalaking talon patungo sa papalapit na puwersa. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw ng magbanggaan ang dalawang puwersa, yumanig sa mismong kalikasan ng espasyo sa kanilang paligid. Nang hamupa na ang alikabok, si Sebastian ay nakatayo ng matangkad na walang anumang sugat. Sa matinding kaibahan, si Ignatius at Kelly ay itinapon sa hangin, ang kanilang mga katawan bumagsak sa lupa ng may napakalakas na puwersa. Ang epekto ay nag-iwan pa ng isang malaking bunganga sa lupa kung saan sila bumagsak. Parehong samuka ng mga bangkos ng dugo sina Ignatius at Kelly habang nagmumukha silang masakit ang mga mukha. Bagaman ang kanilang mga katawan ay binubuo ng enerhiya,
Ang mga sensasyon ng pagdurusa at kahinaan na kanilang naranasan ay tunay na masakit. Dahan-daang bumaba si Sebastian sa bunganga ng bulkan, ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang awa habang tinitingnan ang talunang magkapareha. Sinikap ni Ignatius na itaas ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at puot. Sa pamamagitan ng mga ngiping nakagat, siya'y umuungal, "Sebastian, hindi mo ako kayang patayin. Ako ang tagapagmana ng mga regular. Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka kailanman palalayain ng pamilya ko." Sabay-sabay na sumigaw si Kelly, "Tama yan. Ako ang panganay na anak ng mga Danford. Kung maglakas loob kayong patayin kami, pareho kayong gagawing impyerno ng mga Danford at regular." Si Sebastian ay ngumiti ng malamig. "It ang mga regulars. Ang mga Danfords. Ano ngayon? Kung magtatangkang mag-provoke sa akin, dapat handa ka sa ganitong kinalabasan." Patuloy pa ring umaasa, ipinagpatuloy ni Ignatius ang kanyang mga banta. "Sebastian, hindi pa huli ang lahat para huminto. Palayain niyo kami, at nangangako ako na hindi na itutuloy ng mga regular ito. Baka nga mag-alok pa kami sa iyo ng ilang benepisyo." Mabilis na sumingit si Kelly. "Oo, Sebastian, mag-isip ka ng mabuti." Ang Sebastian, magmang mabuti. Ang paglabag sa aming mga pamilya ay hindi isang matalinong desisyon. Mabilis na napatawa si Sebastian. "Patuloy mo pa ring ginagamit ang kapangyarihan ng iyong pamilya para takutin ako. Akala mo ba matatakot ako sa iyo o sa iyong pamilya? Ngayon, magbabayad kayo ng presyo gamit ang inyong mga buhay." Sa mga salitang iyon, inalog ni Sebastian ang kanyang kamay, nagpalabas ng matinding enerhiya ng espada na sumabog tulad ng kidlat na tumama sa katawan nina Ignatius at Kelly sa isang iglap. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa gulat, puno ng kawalang paniwala, habang ang kanilang mga anyo ay nagsimulang maglaho sa kawalan. Pinanood ni Sebastian ang lugar kung saan sila naglaho at bamulong, ang sinasabing apat na dakilang pamilya ng Divinopolis. "Kung may sino man sa kanila ang humadlang sa akin, lahat sila'y mamamatay." Pagkatapos ay lumingon siya at umalis, unti-unting naglalaho ang kanyang anyo sa makapal na gubat. Sa plaza ng Violet Sacred Ground, sa plaza ng Violet Cred Ground, may mga alalang ekspresyon sina Orion at ang kanyang apo na si Pauline. Simula nang malaman nila na tahimik na umusad si Graham sa pagiging siyam na bituin na Lesser Deity Master, napagtanto nila na sila'y naloko at labis na nag-aalala. Bigla, ang pangalan ni Sebastian ay nagsimulang kumislap sa listahan ng ranggo. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang posisyon ay tumaas ng ilang ranggo. Ang kanyang pangalan ay patuloy na umakyat ng mabilis, at sa loob ng ilang segundo, siya ay umabot ng higit sa 1,000 pwesto. Ang kanyang score ay tumaas din ng malaki, na sa wakas ay umabot sa 187 puntos, na may ranggong 7,856. Chapter 1380. Lolo, tingnan mo. Umaakyat ang ranggo ni Sebastian. Mahigpit na hinawakan ni Pauline ang braso ni Orion na ang kanyang payat na mga daliri ay pumuti dahil sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang malalaking mata ay kumikislap sa kasiyahan habang pinipigilan niyang mapigilan ang sarili. Napansin din ni Orion ang pagbabago sa ranggo. Ang kanyang mga mata ay lumaki hanggang sa halos lumobo, at ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay bahagyang kumislot sa kasiyahan. Oo. Talagang kahanga-hanga ang batang ito. Tahimik siya hanggang ngayon, at bigla na lang siyang kumilos ng may ganitong katalinuhan. Kanina lang ay nasa ranggo siya na mga 10,000, at ngayon ay umakyat na siya sa top 8,000 sa loob ng napakaikling panahon. Napakaganda. Ang boses ni Orion ay nanginginig sa damdamin, at ang buong katawan niya ay bahagyang nanginginig kasabay ng kanyang kasiyahan. Nakatayo malapit, si Ryan ay nagmaktol ng may paghamak habang nakayakap ang mga braso na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano bang dapat ipagdiwang? Nasa ilalim pa rin siya ng ranggo ng apo ko. At huwag kalimutan, hindi pa nailalabas ng apo ko ang buong lakas niya. Kapag ginawa niya iyon, si Sebastian ay mapapabayaan na lang sa alikabok. Sa pagdating ng mga salitang hindi pinapansin ni Ryan,
Halos pumutok sa hangin ang mataas at masiglang boses ni Pauline. Lolo, gumagalaw na ulit. Umaakyat ang ranggo ni Sebastian. Bago pa man siya natapos magsalita, ang mga puntos ni Sebastian ay tumaas na parang pinapagana ng rocket. Sa isang kisap mata lamang, ang kanyang puntos ay tumaas mula 187 hanggang 576, at ang kanyang ranggo ay lumundag mula 7,856 hanggang 1,872 sa tila isang iglap. Napansin din ni Ryan ang biglang pagtaas at natigilan siya sa kanyang kinaroroonan, ang kanyang panga ay bumaba ng labis na para bang kayang ipasok ang isang itlog. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng purong pagkabigla at kawalang paniniwala, na parang siya ay saksi sa pinaka hindi maipaliwanag na pangyayari sa mundo. At hindi lang si Ryan ang nagulat, si Orion at Pauline ay nagpakita rin ng parehong ekspresyon, ang kanilang mga bibig ay bumuo ng perpektong hugis habang nakatitig sila sa hindi makapaniwala. Ang mga mata nila ay tila malapit nang lumabas sa kanilang mga soka. Maging si Orion o si Pauline ay hindi nauunawaan ang kakayahan ni Sebastian. Una nilang inaasahan na baka makapasok siya sa top 5,000, na itinuturing na isang biyaya na rin. Ngunit lubos na nalampasan ni Sebastian ang kanilang mga inaasahan sa pagpasok nito ng diretsyo sa top 2,000. Ang hindi inaasahang pagtalon na ito ay nag-iwan sa kanila ng labis na pagkabigla. Pagkatapos ng maikling sandaling pagkabigla, sumabog si Orion sa malakas na pagtawa. Ang tunog ay umuukit ng masayang alingawngaw sa buong plaza, puno ng matinding pagmamalaki at kasiyahan. Sabi ko na sayo. Sigaw ni Orion matapos hamupa ang kanyang tawanan. Si Sebastian ay may talento na halos kasing taas ng isang Diyos na henyo. Paano siya maihahambing sa isang pangkaraniwang tinatawag na elite na disipulo? Binigyan niya ng matalim na sulyap si Ryan, sinadyang itaas ang kanyang boses upang marinig ng lahat. Ano nga ulit ang score ng apo mo? Kung tama ang alaala ko, nasa 190s lang. Hindi pa nga kalahati ng kay Sebastian. Tungkol sa rangkang, hindi pa nga malapit. Baka hindi pa nga niya makita ang puwit ni Sebastian mula roon. Walang ginawa si Orion kundi ipakita ang kanyang kayabangan, siniguradong umabot ang kanyang malakas na boses hindi lamang sa mga malapit kundi halos kalahati ng plaza. Ginoong Emerson, binabati kita sa napakagandang talento na lumitaw mula sa Eclipse Peak. Ginoong Emerson, tunay na ito ay isang okasyon para sa pagdiriwang. Ang mga pagbati ay dumagsa mula sa lahat ng dako. Hindi mapigilan ng mga tao na mapansin ang bagong bituin ng Eclipse Peak habang ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at gulat. Ang mga kalapit na Peak Lords ay isa-isa nang bumati kay Orion, ang kanilang mga tinig ay puno ng mga pagbati. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Orion ng pagmamalaki at katuwang na kagalakan. Siyempre, tinanggap niya ang bawat papuri na may ngiting mula tenga hanggang tenga. Haha! Salamat, salamat. Paulit-ulit niyang sagot. Palagi kong sinasabi na muling babangon ang ating Eclipse Peak, at ngayon ay malinaw na tama ako. Ang batang si Sebastian na ito ay ipinadala ng langit upang buhayin muli ang Eclipse Peak. Medyo masyado lang siyang relax, halatang hindi niya pa nga ito seryoso noong una. Hahaha. Habang patuloy na nagsasalita si Orion, lalo siyang naging masaya. Lalong lumakas ang kanyang tawanan, at ang kanyang mapagmataas na ekspresyon ay halos hindi na matiis. Si Ryan, sa kabilang banda, ay nagngangalit sa galit. Ang kanyang mukha ay naging kasing dilim ng ilalim ng isang sunog na palayok. Hindi siya tanga. Ang meteoric na pag-akyat ni Sebastian sa mga puntos at ranggo sa loob ng napakaikling panahon ay malinaw na nagpakita na siya ay nagnakaw ng mga puntos mula sa iba. At hindi lang isang tao, malamang na kumuha siya ng mga puntos mula sa maraming kalahok ng sunod-sunod. Ang tagumpay na ito lamang ay patunay ng napakalakas na lakas ni Sebastian. Dahil sa dami ng mga kalahok at ang patuloy na pagbabago-bago ng mga ranggo, mahirap para sa mga tao na agad matukoy kung kaninong puntos ang kinuha ni Sebastian. Samantala, sa Divinopolis Square, mataas ang kalooban ni Murphy, ngunit mabilis itong napalitan ng galit nang mapansin niyang bumagsak ang ranggo ng kanyang anak na si Ignatius.
Si Ignatius ay bumagsak mula sa top 900 hanggang sa mahulog ng higit sa 2,000 sa loob lamang ng ilang sandali. Sino ang pumatay sa anak ko? Sino ang pumatay sa anak ko? Ang mukha ni Murphy ay pumuti sa galit habang siya ay umuungal. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, na parang handang magpakawala ng isang impyerno. Ang anak kong babae ay kinuha rin. Putang ina, sino ang gumawa nito? Sigaw ni Kayden sa galit, ang kanyang namimilipit na ekspresyon ay nagmumukha siyang halimaw na handang lumunin ang kanyang biktima. Tingnan niyo ang ranggo ni Sebastian. Biglang sigaw ni Silas. Lahat ay agad na tumingin sa leaderboard at mabilis na nakita ang pangalan ni Sebastian, ang ranggo, at ang mabilis na pagtaas ng kanyang puntos. Buisit, pinatay ni Sebastian ang anak ko. Sigaw ni Kayden sa galit. Ang kanyang galit na tingin ay mabilis na lumipat kay Tobias. Kasabay nito, ibinuka rin ni Murphy ang kanyang nag-aalab na mga mata kay Tobias. Ang kanyang galit ay halata. Parehong galit na galit ang dalawang lalaki. Ang kanilang mga anak ay naalis, at ang mga puntos at ranggo ni Sebastian ay tumaas sa parehong panahon. Ang mga puntos na nakuha niya ay eksaktong tumugma sa kalahati ng pinagsamang kabuuan ng kanilang mga anak. Hindi na kailangan ng henyo para i-connecta ang mga tuldok.